Naiiyak na naman ako. Kaya ko kaya to? Chocolate on top. The most iconic landmark of... Pwede ba yun? Second day in Madrid. So, for today's vlog, guys, ang gagawin natin is i-visit natin ang The Royal Palace of Madrid and Almudena Cathedral. Kasi magkatabi lang sila. And time check, guys. It's 10:42 a.m. Late kami nagising, guys. Kasi late din kami na natulog kasi kaka-Facebook at YouTube. From our hostel, guys, papuntang Royal Palace, it's only 15 minutes. Sobrang bilis lang nun. And ang maganda pa dito, ibang place na naman tong nilalakaran natin. Unlike kahapon, iba din. Sa mga Europe trip natin din, parang ano lang, chill lang talaga. And ang mabuti pa dito, sa Spain, hindi kami nagkasakit agad-agad. Wala pa kaming sakit ngayon. Ine-expect na magkasakit. Ang maganda kasi, yung hostel natin, yung temperature ng room is naaayon sa init at lamig. Ang alam ko, guys, kaya hindi din kami nagkasakit ngayon kasi malaking factor yung hostel na pinag-i-stayhan namin. Kasi nung nag-Paris kami, hindi namin ma-adjust yung temperature. Nagiging 14 na siya, nagiging 12 na siya. Pero ang maganda dito sa Spain, kahit sa Barcelona and dito sa Madrid, maganda yung temperature kasi pwede namin i-adjust. And kahit hindi na-adjust doon sa Barcelona, babe, nakaano pa din yung temperature, hindi yung parang lalamigin ka or mainit. Normal temperature lang. Kahit dito, guys, sa Madrid, pwede nyo itaas baba. Sobrang ganda ng tulog namin, guys. Ganda nung tiles, guys. Sana may gato tayo sa Pilipinas. Ay, nakalula naman itong building na talaga to. Ito, guys, so side view. Pakita ko sa inyo. Oh, kaya pala madaming nanonood dito sa gilid. May mga ano kaya yung mga yan? May mga guards, may mga parang army. Tapos ang daming kabayo. Parang may ceremony na magaganap, babe, no? Habang naglalakad kami, guys, at hinahanap yung The Royal Palace of Madrid, madaming mga tao dito. May mga nagkalat na police, guards, tapos may harang, guys. Hindi ko alam kung may ceremony, pero nag-aantay silang lahat dito. Tingnan natin. Ayan, no? Ayan. Eh, nakala ko, 15 minutes lalakarin from the hostel. Pero habang naglalakad kami, parang ano naman na, 5 minutes lang. This is called Palacio Real de Madrid. Itong Palacio Real de Madrid, guys, there are 3,000 rooms dito, guys. Ang alam ko, dahil dun sa Google Map, ang sabi ng Google Map is 15 minutes. Kasi sobrang haba niyan, guys. Ayan o, hanggang dun. Sa research ko, guys, ito yung pinaka-largest palace in Europe. And itong Palacio Real has 3,000 rooms. Ang dami, no, guys? And ang sabi pa doon sa research ko, ito yung residence ng king noon. Pero ngayon, guys, ginagamit na lang nila sa ceremonies or state events. So baka nga may ceremony dyan or anything event. Try natin ikot-ikot muna, tapos balik tayo. Tapos tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi parang ang daming nagkukumpulan na tao dito. Mas dumadami pa sila. Anong oras na ba? Mag-11 a.m. na. Tsaka dito kasi, guys, itong Palacio Real de Madrid, katabi na lang yung Almudena Cathedral. Ay, dapat nagpicture na tayo habang wala pa yung truck. May mga harang kasi, guys, kaya hindi makapag-picture yung mga iba, oh. Nagpipicture na lang sa gilid-gilid. May event pala sa loob, guys. Ang nakalagay dito sa tarpaulin nila, guys, ang nakalagay, Solemn Changing of the Guard at Madrid's Royal Palace. Parang maganda ding panoorin yung changing of guards. Kasi gagan sila. Merong tourist information doon kung saan sila kumukuha ng ticket. Pero hindi ko alam kung magkano, guys. Hindi na din siguro tayo papasok sa loob. So ngayon, ang hahanapin natin is yung Almudena Cathedral. Ito na yun. That's the cathedral, guys. Ang ganda din ng details ng church na to. Tingnan nyo, guys. Ito.
Big event pala ngayon, guys. Today is November 12. Feeling ko ito yung harap. Yung pinuntahan natin kanina, parang hindi yun yung harap. Parang side lang yun. Ito yung harap talaga, guys. Pakita ko sa inyo. Ang ganda. Kailangan talaga natin balikan to bukas kung walang ceremony. Kasi ngayon may ceremony eh. Ayan. Pero, kung ayaw mong magbayad, parang okay na dito mag-stay, di ba? Ano, yung mga ibang tao doon nakaupo-upo na sila sa harap ng church. Itong harap ng Palacio de Real is the Museum Cathedral y Vistas Panoramicas de Madrid. Tingnan natin yung view dito sa madaming pumupunta. Panoramic view. Ay, nice. Very nice. Akala ko ito na yung church kasi mukhang church. Yan pala museum. Punta tayo dun sa likod, dun yung cathedral. Pero meron kasi mga ano-ano dito. Pablo Servio de Cristo Jesus. Ang haba pala ng pangalan nung cathedral. Nakalagay, Catedral de Santa Maria la Real de la Almudena. Ito na yun, babe. Ito na yung church, guys. Ang ganda. Doon sa Royal Palace, may katabi pang museum. Tapos itong church. So, itong Almudena Church is the main cathedral here in Madrid. Dito nangyayari yung mga royal weddings and religious ceremonies. Pasukin natin kung walang entrance fee. Pwede bang ganito yung suot? Feeling ko naman. Kasi parang leggings na din. Guys, nakapasok kami sa church and donation lang. Pwedeng mag-donate ng £1. So, nag-donate kami ng tig £1. And hindi ko na naman pigilan umiyak, guys. Tuma tayo sa gilid. Naiiyak na naman ako. Bago tayo umalis dito sa church. Sobrang thankful ko lang, guys. Sobrang thankful ko na napupuntahan ko yung mga bahay ni Lord. Napupuntahan ko yung mga iba't ibang church. Iba't ibang countries na napupuntahan ko is na-visit ko. And I'm very thankful. Hindi ko maiwasang umiyak sa loob. Sobrang blessed ako. Sobrang blessed ko talaga, as in. Sobrang blessed ko. Kasi napupuntahan ko yung mga bansa na pinangarap ko lang noon. Parang sariling sikap ko, tapos napuntahan ko yung mga countries na gusto ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi ko na naman mapigilan. Kahit dun sa church at iyak, tumutulo talaga yung ko. Parang no words. Tumutulo yung luha ko. Itong tears of joy. Tears of joy and thankful kay God. Tara na, guys.
kami dito guys and ang daming turista and mga tour guides. So yung signage na nakalagay dito is Plaza de la Villa and sinearch ko guys, literally meaning Plaza Square and isa ito sa historic square ng Madrid. Dami nilang ganito guys, nakakamangha talaga. Nakakamangha na preserve pa din nila. Pati yung mga buildings guys. Siguro may mga ibang buildings dito din na bago which ginawa na lang nila na same sa parang disenyo and touch of Spanish. Ngayon, ang gagawin namin is maghanap ng kakainan kasi hindi na naman kami nakapag-breakfast or nakapag-kape. Ay, ang ganda naman nito. Ang ganda. Feeling ko ito na yung kainan. Kailangan natin pumasok sa loob kasi doon yung mga kainan, babe. Naamoy ko na yung mga fries. Yung mga tenda silang fries dito. Parang amoy calamares, gano'n. Mercado de San Miguel. Ang ganda naman nito. Ito yung nakalagay sa itinerary natin, babe. Tingnan ko nga. Nakalagay nga sa itinerary namin. Ang nakalagay dito, lunch. Mercado de San Miguel. Tapas tasting. Tingnan natin kung may mga tinapay, babe. Check din natin kung anong lasa. Ito, babe. Yan. Ito magandang building na to. Nakakaiba. Na parang very old age. Iharap lang natin sa mukha natin, guys. Baka pagalitan tayo. Ooh! Maraming kakainan dito. Ang saya! Para siyang market na ang dami. Babe, nakakagutom. Ito yung sinearch ko na itinerary sa ChatGPT. So, naglagay ako ng 2 days full itinerary dito sa Madrid. Tapos, ang linagay. Makikita ba, guys? Ayun, yung lunch natin is Mercado de San Miguel. Carne Argentina. May mga alak din dito, guys. Ito, maganda tong tapas na to, babe, na tikman natin. No? Yung mga ganyan-ganyan lang. Codfish liver. Tapos ito, codfish brandada. Uy, may ano siya, babe. Ano na tawag dun sa mahal na ano? Caviar. Codfish tartar. Parang more on codfish, guys. Pero iba-ibang iba-ibang luto. Ay na, sa baba may mga salmon din sila, guys. And octopus. Or squid. Ito. Try natin. It's 1.50 euros ang isa. Meron pa pala dito, guys. Pero ibang ibang presyo lang. Merong 2 euros, merong 2.50 euros. Ito is octopus style. Parang ito yung gusto ko. Smoked salmon with dill sauce. Para siyang sushi. Kung sa Japan, rice. Dito, tinapay. Parang gusto ko din i-try ito. Parang may kaya ko kaya to? Or yun na lang, octopus and smoked salmon, no? Hola. Hi. Can I try this one? And this one. Yes. And honey mustard. Gracias. Gracias. Hola. Dito natin ito try. So, tikman natin. Tatlo yung binili natin. It is worth 5.50 euros. Try muna natin tong honey mustard codfish. Masarap to. Tikman naman natin itong octopus. And itong smoked salmon. Pinaka-bet ko itong honey custard codfish. Masarap to, guys. Parang ano lang to, mga pulutan. May tacos dito na mas mura. Hindi ata tacos to, babe. No? Or chorizo na lang muna. Tingin tayo. Ano bang tawag dito? Todos los baos. Hola. One of these, chorizo iberico. And this one.
Pag dalawa guys, 10 euros. Pero pag isa lang, 5.50 euros. So, dalawa na lang yung kinuha namin. 1 minuto. Gracias! Parang amoy siopaw siya, babe. Ikot muna kami guys kasi sobrang init nito. Nakakaano yung kwan, parang gusto mong kainin. Diba? Taste test, guys. May kalasa. Hindi ko alam kung asado o ano. Asado? Magkalasa. Hindi ko lang alam kung asado to or ano. Para siyang siopaw. Tikman natin tong isa. Mas bet ko to. Ano yan? Itong pork. Pork yan. Ay, yung sinabi kong masarap. May mga ano dito, 1.50 euros, 2 euros. Tingnan natin dito. Ito, 2 euros. May tatlong churros. 4.20. Natikman na natin yun, babe. Palmera Choco Negro. Cookies nila, babe. Ay, ang sarap nito. Praline. Vasito cheesecake. Empanada muna, tapos bago sweets. Anong gusto mo? 4.50. Carne suave. Cochinita pulled pork. Ano yung cochinita? Espinaca and queso. Ano kayo masarap dyan? Guess. Rabo de toro. Bull's tail. Apple and cinnamon. Meron din silang sweet o babe. Apple and cinnamon. Parang pare-parehas lang ng presyo, 4.50 euros. Carne suave. 1. Thank you. Gracias. This one. Carne suave. Naman CS. So, yung table pala dito guys, para sa lahat. Man natin. Classic meat lang talaga siya, babe. Iba din yung lasa ng empanada dito sa Spain, guys, kaysa sa Pilipinas. Eto, guys, crispy siya dito, tas dito crispy siya in a way na soft pa. Nice. Tikman nyo, guys. Classic suave. Cheesecake plus chocolate. Ganun lang. Hindi mo alam magsalita ng Espanyol. Taste test! Ooh! Tikman natin sa loob muna. Ay, recommended ko to guys. Chocolate on top, tapos dun sa ilalim is cheese. Ito, cookies, chocolate, and the cheese. Perfect! Recommended. 10 out of 10. Kung natikman nyo na lahat, sa dulo, ang gawin nyo dessert. Perfect. Worth 6.50 euros. Tapos yung churros natin, guys, tatlo, worth 4.20 euros. Tikman natin. Okay din. Tawa. Okay lang siya, guys.
Tikman niyo ang churros. Very bad. Tikman nyo to, guys. Meron pang pistachio dun, babe. No? Pero ang mahal kasi. Pero worth it yung presyo niya. Yung 6.50 euros. Worth it. Kasi dun sa gilid, yung cookies ay the best, guys. Parang special na special yung no? Nagbe-blend yung cookies, yung cheese. Nice. Diba? Tapos yung on top niya na chocolate, guys. It's dark chocolate. Guys, eto. Ito yung pangalan niya. Ang nakalagay, cheese cookie ganduha. Ayan, basta itong black na to. Sarap. Parang gusto ko pa. Pistachio. Favorite kasi na asawa ko yung pistachio. Gracias. Happy wife, happy life. Binilhan ulit tayo ng asawa natin. Ito. Lagyan natin ng ito yung mani, yung pistachio, and the cheese. Feeling ko mas bet to ng asawa ko. Pero mas bet ko pa din yung yung chocolate. Di ba? Kasi sobrang tamis din nung nung pistachio. Masarap to. Mas masarap. Sabi ko sa inyo, if you love pistachio, go. Tikman natin with the cookie crust. Mas bet ko yung chocolate. Pero masarap din to. Na-addict ako dun sa Hindi ko ma-explain kung basta cheese siya. Basta ang sarap. Ako mag-expect. Guys, aside from Mercado de San Miguel, madami din kainan dito sa mga sides, sa harap, doon. Nakakamangha din tong building na to. Ito mo, pa-curve. Ang ganda. Madaming nagkakape. Ganon. Dito, madaming umiinom. Ang nice. Parang kahit saan ka pumunta, ang ganda. Parang gusto mong magpa-picture sa lahat. Calamares. Madaming mga shops dito, guys, oh. Ano to? Para siyang, para siyang sa Barcelona. Yung Plaza Real ba yun? Tignan nyo. Ayan, oh, parang mga bricks yung kulay. Red. Pak, ganon. Tapos meron lang dito, guys. Maganda din yung style. Tapos yan, no. Etong etong building na to, ito lang yung kakaiba yung kulay. Pero siya, nagbe-blend siya. Oh, ito na yung Plaza Mayor. That's why, ito yung kakaiba. Ang ganda ng mga paintings. Yung details ng See? Ay. Ito yung sinasabi ko. Ganyan lahat yung kulay pati sa likod and sides. Wala ka nang masasabi kundi ang ganda. Sa vlog ko baka ang maririnig nyo lang ang ganda. Kahit sa ang dimension ka pumunta dito sa Spain, lahat ng mga buildings ay ang ganda talaga. One of the famous square in Spain, guys. 100 years, ito yung gathering place nila. Pero ngayon, guys, famous siya sa mga tourists and locals for relaxation. Pwede kayong uminom dito, pwede kayong kumain. Dito, Puerta del Sol, Puerta del Sol, Puerta del Sol. Ito yung gusto kong picturean kahapon, pero parang inaayos pa nila. Parang napansin ko, may mga star-star na sa mga nakasabit-sabit na, pero kagabi hindi sila nagpailaw. Preparation for Christmas. Unlike sa atin, nakakamiss din naman na September nag-i-start ang ating Christmas. Minsan nga hindi December nag-e-end yun eh. Minsan January pa. Pag dun sa Baguio, parang parang February. Bago namin alisin ang mga dekorasyones sa aming mga street. Chill lang tayo. Gutom ka, babe? Kahit gabi at umaga, madaming tao dito, guys. Daming turista, daming locals. Mapapansin po din yung mga local tsaka tourist, guys. Pero actually, wala pa akong naririnig na attention pickpocket.
Parang gusto kong aralin yung magsalitang Espanyol. Mga simple Espanyol lang. Para hindi ka nahihiyang bumili. Uno? Uno cookie? Ayoko. Nahiya ko. Actually, hindi naman sila matatawa. Actually, ma-appreciate pa nga nila yun eh. Alam niyo yung ginagawa ko kanina? Pipicturan ko. Alam niyo yung mga umuuso na reels ngayon? Yung pupunta ka sa ibang bansa tapos hindi mo alam kung paano or hindi mo alam yung language nila. So, meron yung lalaki na gustong mag-take out. Tapos sabi niya, parang ganun yung ginawa ko. Alam naman niya mag-English. Ay, wag na tayong bumili. Tama na. Ililimit ko talaga yung pagbili ko ng magnet, guys. Yung magnet ko ng Japan, ay, talaga. Parang every place, parang pagkain, gano'n. Kailangan kong pigilan. Ito pang Spain, 3 na yung natin eh. Merong Barcelona, Espanya, and Madrid. Which is okay pa, babe, di ba? Understandable. Understandable. Ito na yung Gran Via. Pa-straight at pag Ala, ang ganda din naman nito. Gusto magpa-picture pero may mga na sila dito, lighting. Pelo sila Mayo. Oh. Plaza de Canaleja. Ay, ang ganda. For our next itinerary, we're going to one of the iconic landmark of Madrid, which is papakita ko sa inyo. We are here at Mirador del Palacio de Madrid, the most iconic landmark of Madrid, and now this is the City Hall of Madrid. Kung nakikita niyo yung fountain dyan, it is called Cibeles Fuente, and yung babae na nakaupo doon with the lions, she's Cibeles, so English term is Cybele. Siya ay isang Phrygian goddess of nature and fertility. And sa taas, guys, dito nyo makikita yung pinaka the best panoramic view ng Madrid. Hindi lang tayo makakapunta dun sa fountain, guys, kasi nga walang space para sa tao na maglalakad. So, talagang dito lang. And ang maganda dito, linagyan nila ng space para sa mga turista. So, paunahin muna natin sila kasi sila yung naunang andito. Totoo to, babe. Hindi ba to cabbage? Para siyang cabbage, no? Parang hindi true. Guys, nung naghahanap ako ng magnet, nakita ko itong bear na to, and tinatanong ko yung sarili ko, ay ano kaya to? Saan kaya to? So, andito siya sa Puerta del Sol. Isa sa iconic landmark dito sa Puerta del Sol. Dahil nga hinahawakan nila yung tail niya, may ensure na makakabalik ka dito sa Madrid pag nahawakan mo yun. Pero yung mga iba, yung nahahawakan lang nila, kagaya ko, is yung paa. Pero, yung na-research ko, kailangan yung tail para ma-ensure na makabalik dito sa Madrid. I'll try my best. Naabot nila, guys. Matatangkad kasi sila. May heels na ako if mga 5, andun ako sa 5'2". Pero hindi ko pa din abot. Ganun. Tatalon lang ako. Tatalon lang tayo. Gayahin natin. Pwede ba yun? 1, 2, 3. Makakabalik tayo ng Madrid with family, guys. We are here, standing right beside the Kilometro Zero, the official center point of Spain, located here in Puerta Sol in Madrid, guys. That marker on the ground labeled Origin de las Carreteras Radiales signifies the starting point for all 6 major national roads that radiates outward from Madrid to the rest of Spain. Kain na sana kami ng dinner namin, pero sobrang aga, guys. Naisipan namin na pumunta sa Templo de Debod. So, malapit lang ito sa aming hostel. Parang 1 to 2 minutes away. Kunwari, mag-stay kayo dun sa pinag-stayhan namin. Makikita nyo na kung saan yung lalakarin nyo papuntang templo. Pagurin muna namin yung sarili namin. Tsaka kami babalik sa town para kumain.
Hindi na namin naabutan yung sunset. Lumubog na ang araw. Ito na. Ito na ang Templo de Debod. Andito na tayo guys sa Templo de Debod. Malapit ito sa ating hostel. Parang nasa 2 minutes nakikita mo na yung bundok. Pero maglalakad ka pataas and makikita mo yung place. Sobrang luwang guys. And itong templo na to is Egyptian temple. Dinonate ito ng Egypt para sa Spain for saving some of the temples in Egypt. Itong temple na to is na-built sa Egypt and then dinismantle tapos pinunta dito guys. So very iconic talaga guys na pinunta pa nila itong mga batong yan dito sa Spain. Maganda din siguro to sa umaga pero hindi mo makita yung lighting. Kaya pala parang rine-recommend nila na before sunset andito ka na kasi maganda siya. May nabasa din ako na pwedeng pumasok sa loob and it's free. Tapos may makikita ka sa loob. Hindi ko lang alam kung ano yun. Pero tingnan mo, may lumabas doon. Guys, I don't recommend it for like evening. Parang madilim na. Maganda siya, like i-review mo lang. Kasi makikita mo talaga yung ganda nung mga temples. Pero, pag sa picture, hindi ka makukuha guys. Pag nahilig kayo sa city lights, go. Punta kayo dito pag gabi. Tsaka malapit lang naman sa hostel. Ganda! Tapos dito ka mag-isip-isip. Magmuni-muni. Est-ce qu'il y a un français là? Non. Il y a une personne qui parle français, oui ou pas? Bon, il y a quelques français. Ang saya din ah. Ang dami na nagsasayawan. Thank you so much. Obrigado. Latinho. Bueno. Yes, I'm so happy. Bueno. After natin sa Templo de Debod, bumalik ulit tayo dito sa Puerta del Sol para sa, of course, ang aking mata, ang ating dinner ay Jollibee. Sinearch namin, parang may sabi ko parang may Jollibee sa, sa Madrid. Sabi namin, baka lang, prank. Meron guys. Jollibee! Yes naman! Ay, mas mura dito ang Jollibee guys. So, 1 euro ang rice. Siyempre magra-rice tayo. Yan ang uunahin natin. Chicken. So, ang kukunin ko na lang guys is itong spaghetti and 1-piece chicken. No thanks. Kasi may drinks tayo. Bumili pala kami dun sa Chuyi para sa aming drinks nung naglalakad kami papunta dito. Ay, isa lang pala to. So, hindi siya madamihan. Yung peach mango, wala silang yung by 3 or by 6. So, isa lang ang kunin natin dito. So, rice, 2-piece chicken with gravy, 1 piece with jolly hotdog, sriracha. Ito ang kunin natin. Yung burger na dalawa. Sure ka isang rice lang? Okay. Yung mga kinukuha namin sa UK, nasa 25 pounds. So, tingnan natin to kung parehas ba yung presyo. Pero feeling ko hindi. Hindi siya parehas. So, how much is that? It is worth 28.84 euros. So, itong price din nila, mas madami, babe, no? So, mas mura nga dito sa Madrid, guys. Tsaka, ang mas okay dito, binigyan tayo ng 2 legs, babe. Cheers! Cheers! Let's eat! Cautivaste mi atención, nunca busco relación, afiso, tú explicas la presión. Me encanta cuando dices